Ano ba yan? Tagal ng grab? Late na ako. Ma'am. Sino ka? Ba't nahawa ka? Ang dumi-dumi yung baho mo! Ma'am, gusto ko lang po sana humingi kahit konting barya lang po kasi gutom na po ako pati itong anak ko eh. Wala po siya makuha sa akin. Alam mo, nakakapagtaka rin kayong mga mahirap, no? Yung mga pulubi, no? Mahirap pa sa daga. Bumukha-mukha ka kayo, wala kayong pangpapakain sa anak nyo. Ha? Ano iyakan nyo sa akin? Ha? Manlilipas kayo ng kakainin mo. Ma'am, wag niyo naman po ako pagsalitaan ng ganyan, ma'am. Kahit maawa na lang po kayo sa bata. Sorry pero wala akong away. Mukha ba ako may awa? Tingnan mo nga ang tsura ko. Mukha ba ako may awa? Wala, di ba? Wala sa sistema ko ang maawa sa mga katulad nyo. Pero ma'am, kahit lumuhod ako para lang mabigyan. Huwag mo nga akong hawakan ng baho-baho mo! Ma'am, sige na ma'am. Yung anak ko kasi baka magkasakit pag hindi siya nakakain eh. Hindi ko nakasalanan kung magkakasakit yan. O kung mamatay pa yan, ha? Sa gutom. Ha? Kasalanan mo yan. Mahirap na nga kayo, nag-aanak-anak pa kayo. Kaming may mga kaya naman kahit papano, ha? May mga trabaho. Nagpa-family planning kami, nag-iisip kami, ginagamit namin utak namin. Hindi kami basta-basta nag-aanak kasi, takot kaming magutom sila, takot kaming mapabayaan sila. Eh, ikaw, asan ang utak mo? Wala. Kasi tingnan mo, ayan, nag-anak ka pa. Lintik na yan. Nagdagdag ka pa na talaga ng populasyon, no, na mahihirap. Eh, dadami na kayo mga pulube. Dadami na kayo ng lilimos sa amin. Ano dapat kayo, na lang magkandang matay na lang kayo sa gutom para mabawasan naman yung mga mahirap sa mundo, mga pabigat. Oh, masyado naman pong marami kayong sinabi. Okay lang sana, pinaalis niyo na lang ako, di ba? Eh, kanina pa ata pinapaalis. Hingi ka ng hingi. Hinahawakan mo pa ako. Di mo amoy burak na ako. Alam mo yung burak? Amoy kanal. Ikaw yon. Ano, alis na! Paho mo? Naku, kinancel pa nung kaibigan ko yung sapatos. Na-order ko na eh. Ano kayang gagawin ko dito? Sir, pwede po bang humingi kahit konting barya lang po? Pangkain lang po ng anak ko, pati po ako kasi ilang araw na po akong hindi kumakain, sir eh. Naku, miss, kawawa naman kayo. Tsaka yung anak mo. Eh, wala din akong pera ngayon eh. Sir, parang awa mo na, sir. Miss! Naku, nahihilo. Miss! Yung bata, wait lang. Miss ka lang. Tulong! May naimatay! Tulong! Ako, maraming salamat talaga ha. Ang sarap ng spaghetti na niluto mo. Buti nga, may natira pa eh. Kamusta yung pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Kapagod. Ate? Sino ka? Sinusundan mo ako, no? Kayo magbaho kanina sa kalsada eh. Ma'am, hindi po kita sinusundan, ma'am. Stalker ka, no? Magnanakaw ka dito, no? Siguro, ano yan, Renz? Ano yan? Ba't kasama mo yan? Ate, nakita ko kanina, kawawa naman nagugutom yung siya tsaka yung baby niya, nahihilo. Wow! Sa kanila naawa ka, no? Sa akin, na ate mo, nagtatrabaho, binubuhay ka, hanggang ngayon mapalamunin ka pa eh. Hindi ka naawa? Ha? Ate, anong gagawin ko? Nahimatay yung tao. Nagugutom na, nahimatay siya, sobrang gutom. Napapakihiro ka, pero ako di mo tinutulungan sa mga bills dito sa bahay. Hanggang ngayon, pabigat ka pa rin. Magdadagdag ka pa ng palamunin? Dalawa pa yan? Ano yan? Kakarguin ko? Ganon? Ha? Tatanda na lang ata akong dalaga para buhayin ka, no? Ganon ba yon? Ma'am, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya na dito pala ako mapupunta sa bahay niyo eh. Hindi sinasadya. Sinadya mo yan. Siguro talaga planado mo yan, no? Hindi ka nakautot sa akin, kaya ayan, kapatid ko yung tinarget mo. Easy target? Ha? Mukha bang uto-uto? Ma'am, hindi po yung totoo. Tinulungan lang po ako ng kapatid niyo. At saka ate, masyado naman ang sobra yung mga sinasabi mo dito sa tao. Parang nakakababa naman yan. Teka lang. Tao ba yan? Daga yan eh. Mas mayroon pa nga sa daga. Tignan mo, meron pa nga kunting na dala, oh. Ate, wala nga siyang matutuluyan. Tsaka, pansamantala lang naman na dito muna sila eh. Gagawa naman ako ng paraan para makapagtrabaho agad, di ba? Para may matulong ako dito. Wow, talaga binaypas mo may-ari ng bahay. Pala, decision ka na? Nag-aangkat ka ng pera dito sa bahay? Hindi, di ba? Nagdala ka talaga mabaho. Renz, yung bahay ko, bumabaho. Tingnan mo, may langaw na. Ate, lilinisin ko naman lahat. Tsaka, maligo ka na mamaya. Bibigyan kita ng sabon at tsaka damit. Ate, ako nang bahala sa kanya. Magtatrabaho ako. Bukas na bukas, mayroong restaurant doon na bagong bukas sila, Joshua. Pinapapasok niya ako doon. Ma'am, huwag na po kayong mag-away dalawa. Aalis na lang po ako. Hindi ka aalis. Ate, dito lang muna sila. Di ka ba nakawa sa baby? Tsaka lahat ng mga gagastusin dito sa bahay, yung mga
pagkain, yung kuryente, internet, lahat, utang yun. Utang yun sa'yo. Babayaran namin. Sigurado mong babayaran mo, ha? At ikaw, babaeng mabaho, may sampid pang dala, sigurado mo hindi tayo magkikita dito sa pamamahay ko, ha? Paglalabas ako, magtago ka, ha? Kundi, talaga, gagawin kita ng kwento. Kaya ka ng pakulong. Tanda mo yan, ha? Opo, salamat po. Ako, sir, maraming salamat po. Malaking bagay po to na tulong para sa amin ng anak ko. Wala naman ako nakikitang mali sa ginawa mo eh. Tsaka di mo naman kasalanan na ganyan nangyari sa'yo. Hayaan mo na yung ate ko. Lahat naman nung sinabi ko kanina, gagawin ko. Maghanap ako trabaho para matulungan din kita. Tsaka utang lahat ng mga gagastusin muna natin kasi wala pa akong trabaho eh. Alam mo, gawin mo, maligo ka na, tsaka yung baby mo para hindi kayo magkasakit. Maraming salamat po Pangako po, tutulungan din naman kita kasi nakakahiya naman po kung wala akong gagawin dito, di ba? O sige na, mag-asikaso ka na. Kukunin ko yung damit at tsaka yung sabon. Sige po. Sige. Friends, andito na pala yung mga ilalako mo ngayon. Hinanda ko na yan. Tsaka salamat kasi malaking tulong to para sa atin. Tsaka dyan sa baby mo. At least kahit paano nakakatulong tayo kay ate na magbigay sa bahay. Kaya nga, alam mo, malaking pasasalamat ko sa'yo. Kasi ikaw na rin yung tumatayong parang tatay nitong anak ko. Parang ako yata talaga tatay kasi kamukha ako eh. Oy, Rans! Yung sapatos! O Ivette! Ay, nako, sorry talaga, nakakahiya. Kasi, kulangan yung perang ibabayad ko sana sa'yo. Pero ngayon may pera na ako. Andun sa loob. Mamaya, bibigay ko sa'yo kung gusto mo. Kukunin mo na talaga siya? Ay, ganito na lang. Mukhang alis ka na yata eh. Idaan mo na lang mamaya sa bahay, tapos bigay ko na lang dun sa'yo yung bayad. O sige, walang problema. Hahatid ko dun. Oh, sige, walang problema. Renz, mauna na ako sa loob kasi papadidein ko pa yung bata. Sige. Ako nang bahala. Uy, ano mo yun? Basta, pulubi yun na nahilo. Tinulungan ko lang. Ngayon, wala din naman kasi akong pwedeng gawin sa bahay para makaambag kay ate, kaya tinutulungan ko na rin maglako. Ganun ba? Wait lang. Hingan ng cellphone ko. Kanina pa to, may naniningil yata eh. Hala. Renz, Oh, di ba ito yung kasama mo? Di ba nga? oh, Tingnan mo, pinaghahanap. Mukhang may reward data eh. Oh, tingnan mo. Kasama yung nanay niya dyan sa picture niya. Siya to, di ba? Oo, siya yan. Tingnan mo. Ito yung number. Ang laki ng reward. Sige, tol. Yung number akin na yan. Tatawagan sige. ko. Ako nang Isasend bahala. ko sa messenger mo, ha? Send mo sa akin. Ako nang Tawagan mo, bahala. ang laki ng reward. Sayang naman. Sige. Salamat O, sige, walang ano naman. Basta yung sapatos ko, daan mo sa bahay, ha? Ako nang bahala din dun. Salamat ulit, Sige, Yvette. Sige. Hoy, babae. Ay, Ma'am Arian, Di ba sabi ko, huwag magkukrus ng landas natin. Pag andito ako sa bahay, hindi kita makikita. pasensya Tsaka na po. patayo-tayo ka lang. Ano, alaga lang ng bata? Walang kilos-kilos dito sa pamamahay namin? Ha? Libre ka na nga eh. Ang swerte-swerte mo. Ikaw pinakasarulubi, no? Alam mo yon? Ma'am Arian, tapos na po ako sa gawaing bahay. Mainit po kasi sa kwarto kaya nilabas ko muna si baby. So ngayon, parang nagreklamo ka pa mainit sa kwarto. Ano gusto mo? Doon ka sa kwarto ko, dahil aircon. Ha? Ako sa electric fan, ganon. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Nasagot ka pa yun. Nanggigigil ako sa iyo eh. Huwag kang sasagot. Huwag kang sasagot. Hindi mo? Ate, ang ginagawa mo kay Eden? Buwisan to eh. Sagot na sagot. Ma'am? Ma'am naman, bakit ka pumunta dito? Hindi ka nagsabi. Sana kapag-ayos ako. Hindi naman ikaw ang sinasadya ko dito. Yung anak ko. Anak? Sino? Eto? Eto, si Eden. Ma, teka lang. Naman na nandito ako. Nakita ko kasi yung post Sinabi sa akin ni Yvette, yung kaibigan ko. Kaya, tinawagan ko na siya. Mama mo pala siya Salamat sa'yo, Renz, ha? Etong batang to, sobrang tigas ng ulo kasi. Pinalaki ko ng maayos. Kasabihan nga na may guntong kutsara sa bibig. Pinanganak pa lang. Mas ginusto niya sumama sa boyfriend niya. Tamo, naman nangyari. Bakit hindi ka umuwi ng bahay? Ma, kasi nahihiya ako Buntis na po ako nung iniwan ng boyfriend ko. Kaya nagpatulong na lang po ako sa malapit na center ng mga anak. Pero wala na po ako talaga matatakbuhan. Lahat ng pera ko din, kinuha ng ex ko. Oo, ganyan na nangyari sa'yo.
inintindi mo? Tiniis mo yung sarili mo, pati akong ina mo, tiniis mo. Hindi mo naiintindihan kung paano ako nag-aalala para sa'yo. Sorry, ma. Alam ko mali yung ginawa ko. Malaking kamalian. Gusto ko naman sanang puntahan kay, pero nauunahan ako ng hiya. Kaya ma, sorry. Sorry, ito yung bunga ng pagiging matigas ng ulo ko, pero never kong inisip na ito yung malas sa buhay ko. Kaya sana mamatanggap mo ako, pati na rin tong apo mo. Pwede bang hindi kita tanggapin? Hindi mo nga naintindihan kung paano kita hahanapin. Ay, naku, Eden. Tapos ayan, may apo na pala ako. Paggalagala kayo. Hindi mo naiisip yan? Eh ma'am, di naman po sila paggalagala. Kinungkop namin sila. Oo, kinupkup mo. Pero kitang-kita ko kung paano mo siya sabunutan. Arian, ang tagal mo sa kumpanya ko. Kahit nagkakamali ka o nagkakagawa ka ng hindi maganda, hindi kita nagawang pagmalupitan. Yung pagsabihan ka nga lang, namimili pa ako sa'yo ng salita para hindi ka masaktan. Anong klaseng pag-uugali meron ka? Ma'am, sorry. Ano po kasi, nag-init ang bigla ulo ko. Ang dami po kasing iniisip. Pero sa beses lang yun, ma'am. Hindi na po nangyari yun. Ngayon na po. Diba? Eden, mag-impake ka na. Kailangan umuwi ka na sa bahay. Pero ma, si Renz po, yung totoong tumulong sa akin, itong ate niya, sa pilitan lang po yung pagtulong sa akin. Kaya kung okay lang sa'yo ma, bigyan natin ng trabaho si Renz. Totoo, kahit hindi mo sabihin yun talagang gagawin ko, yung paghanap lang sa akin ni Renz, malaking bagay na. Renz, pumunta ka sa opisina bukas ha? At ikaw, Arian, huwag ka nang pumasok bukas. Ma'am, ibang usapan naman. Yung trabaho ko yun eh. Ba't naman hindi papasok? Talagang ibang usapan dahil yun na ang desisyon ko. Naintindihan mo? Salamat po pala kasi may trabaho na ako. Oo, Renz. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Sa pagkupkup mo sa anak ko, maraming salamat. At ikaw, Arian, pinakita mo sa akin kung anong kulay meron ka. Tara na. Teka lang, yung bayad mo sa bahay. Paladala ko sa'yo. Dodoblihin ko pa kung gusto mo. Hindi mo man ako sinabihan eh. Mahal, maraming salamat talaga sa lahat ha. Mahal, maraming salamat din kasi tinulungan mo ako tsaka ng mama mo na magkaroon ako ng trabaho. Tsaka masaya ako na okay ka na. Okay na tayo. Alam mo, napakaswerte ni Angela rin sa'yo kasi kahit hindi ikaw yung totoong ama niya, pinadama mo na hindi ka iba sa kanya. Siyempre naman, mahal ko yung mama niya eh. Di, kailangan ko rin mahalin yung si Angela. Tsaka masaya ako kasi tawag niya na sa akin, Papa. Parang normal na tatay lang talaga yung tingin niya sa akin. Kasi, tsaka ako naman talaga yung tatay niya. Kahit na hindi man biologically, pero gusto ko iparamdam sa kanya yung pagmamahal ng walang kulang. Eden, Renz, Ate, ano nangyari sa'yo? hingi sana ako ng tulong sa inyo eh. Nasunugan kasi ako. Wala akong nasalba kahit na anong gamit. Ate, hindi ko alam kung matutulungan kita sa gantong sitwasyon, pero ewan ko kay Eden, kasi ikaw lang naman yung nagparamdam sa kanya ng mga masasama nung araw. Hindi ko alam kung napatawad ka na ba niya. Eden, ngayon pa lang, hingi ako sa'yo ng tawad ah. Ito na ata yung karma ko. Kinuha ni Lord lahat ng mga napundar ko. Siguro dahil masyado na akong masama. Kaya kailangan niya akong turuan ng leksyon. Kaya, sorry ah. Sorry sa mga inasal ko sa inyo. Sa'yo, sa anak mo. Sa'yo na rin, Renz. Alam mo, yung mga nangyari, alam kong hindi ko yung malilimutan. Pero, sa panahon na ngayon, nangangailangan ka, hindi ko tatanggihan na tulungan kita. Alam ko kung ano mararamdaman mo, tulad ng naramdaman ko dati. Mabuti na lang, nandito yung kapatid mo. At kung hindi dahil sa kapatid mo, siguro hindi din kita tutulungan. Kaya, mahal, marami naman tayong business at kailangan din natin ng isang taong magmamanage. Pwede natin kunin yung ate mo. Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbabago, Eden eh. Napakabuti mo pa rin. Tsaka masaya ako na napatawad mo si ate. Ate, narinig mo naman, tutulungan tayo ni Eden. Tutulungan ka niya. Talaga, Eden? Oo naman. Maraming salamat ha. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko sasayangin yung opportunity yung binigay mo. At hindi ako magiging tamad na empleyado. Alagaan ko yung company mo kung ano mang posisyon yung bibigay mo sa akin. Pero, pwede ba kitang tanungin? Ano yun? Ano yun? Kung pwede kitang maging instant sister-in-law? Kasi di ba, may anak na ako. At ikakasal na kami. Oo! Oo! Approve! Salamat po. O, ayan, may basbas na tayo ng ate mo. Kumain na muna tayo. Handa na kayo. Sige, gugutom na din ako eh.